Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Andito na naman si Rob Trip. Ayan, alright, isang reaction video dito kay Rob Trip. And don't forget to subscribe this channel, Rob Trip. Alright, ayan, intro muna tayo guys. Alright, isang magandang araw sa inyong lahat. Ayan, Sal Panelo. Si Attorney Sal Panelo. Pinagkaisa na nila pero natataranta pa rin sila sa impeachment ni Sara Duterte. At itong si Ponela, ang attorney ni Sara Duterte. At alright, panoorin po natin yan and without further ado, let's do watch. Ayaw ko ba, natatawa na lang ako. Diba? Bakit hindi matatawa? May impeachment, may demand. Hindi naman. Natatawa na lang si Sal Ponelo, no? Natataranta pa rin sila. Yan, natataranta pa rin sila kay Sara Duterte. Alright. Paglabas ng column sa The Manila Times, unahin natin yung part 2 na ito na yung column. I think this is the last part, no, Attorney Sal? Yes. Of your column, kaugnay dito sa titulong The Unending Saga of VP. Sara, patungkol na, ano mo, Attorney Sal, no? Unending talaga. Tama yung title mo, Unending. Yung saga na ginagawa na ito. Ito yung... Talagang unending, no? Walang katapusan yan dahil gusto talaga nila pabagsakin na si VP Sara at sila ang mamuno ng Pilipinas. drama ni VP Sara na ang administrasyon na nagsulat. Yung saga kasi means a complicated, dramatic story or series. Dramatic story. Ayan, magandang laban yan. At gustong-gusto ni VP Sara talaga masabi niya na ang lahat ng katotohanan sa hearing. Yes. Nung pinadala ko sa kanya, ang sagot niya, thank you. Anyway, ina-highlight ko lang doon na yung kasing volatile. Alright, natatawa na lang si Sal Panelo, si attorney. Sa pinadala niya raw. At tumawala lang itong si Sara Duterte. Ang karamihan, actually yung karamihan, more on the detractors, ang tingin nila na nasisira ng bait, nagwawala, talagang may criminal mind, gano'n lahat eh. Pero that should not be taken in context. Yung sinasabi ko sa artikulo, kailangan, tingnan mo kung saan ba nanggagaling yan. So, Hindi alam nila, no? Isang taktika lang ni VP Sara. Kala nila nasisiraan ng ulo. Kala nila walang alam, no? Ayan ang sabi ni Atty. Sal Ponela. tingnan mo yung background. Una naging unit team, pagkatapos sinimulan ng siraan siya, nung nagkaroon ng ambisyon yung isang tao, na gusto niya tumak sa landas, patungo sa Malacanang. Doon lang umpisa lahat yan eh. At nung inumpisang buwagin yung mga kaalyado niya, siyempre magre-react si Inday, Sara. Talagang magre-react. Bubuwagin ba naman yung kaalyado niya, di ba? Tapos, nung nag-react siya, naku, talagang tinugis na siya. Nag-confidential funds, si PRD, dinamay pa si Pastor, Kibuloy. Ayan. Sasarado. Tinamaan eh. So, after that, sunod-sunod na yung congressional investigation. Talagang binabanatan siya. And earlier on, kung matatanda mo, secretary pa lang siya, sinasabi niya na may threat sa kanya eh. Hindi siya pinapansin eh. Wala kang maririnig sa PNP o sa NSC na iniimbestigahan nila. O kaya, nung makita niya, Matagal na palang may balak at binabantaan itong si VP Sara, no? At hindi lang ano sa media, no? Pinapalabas. At vlogger lang talaga at itong si Atty. Panelo lang ang nagsabi, no? security. Bakit ka ba tatanggalan ng security? Para open ka. You're risking, you're in a perilous situation. Oo nga, bakit tatanggalan ng security? Bakit tatanggalan ng security para maluwag ang alam nila kay VP Sara? Hindi nung tinuloy-tuloy nila yon at sunod-sunod din yung paninira sa kanya, pag-aalipusta sa kanya, pagbuwag sa kanyang karapatan, nakikita niya na ngayon, abay talagang papatayin ako ng mga ito. O, tapos nakakatanggap siya ng mga informasyon.
At makikita mo naman ang ginagawa. Pati yung kanyang mga staff, yung pinakulong pa. Tapos si PRD, yung tatay niya, kinaladkad sa Senado, kinaladkad sa Quad. Pero nakita naman natin, pinaglaruan lang ni PRD yung mga... Pinaglaruan lang, no? Kaya ng ating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Pinaglaruan lang. mga inquisitors niya. O madalit sabi, nung inilabas niya, ang sukdulan kasi nung pinakulong mo yung chief of staff niya na wala namang napakabait ng ali. Pagkatapos tinatransfer pa, talagang pumutok na siya. Talagang gusto pa idaan sa correctional, di ba? At talagang may utos. May Carefully utos developed talaga kay University of Tokyo ayan to be para matalsik ang tao Because ng OBP. kanyang mga tao ang nagiging collateral damage. Oh, so inilabas niya na yung mantagal niya ng kinikim-kim. But, hindi naman totoo na nagbabanta siya. Kasi nga, at the very beginning, sinasabi natin, mangyayari lang yung banta kung patay na siya. So, anong krimen doon? Even assuming may krimen, sino i-demanda mo? Oh. But, madalit sabi, yun it was a dramatic narrative to call attention to what is happening to her and the threat against her life. And also, in the event that that occurs, kailangan alam ng taong bayan kung sino ipoprosecute nila pag siya pinatay dito. Yan ang ibig sabihin noon. O yan, kaya sinabi ko, talagang walang katapusan Saan natapos to? Saan? Ini-impeach pa, di ba? In September of this year, I wrote an article about it. Sabi ko, the looming impeachment. Katagal ko na sinasabi, nangyari na. Sinasabi ko na naman, tuloy-tuloy yan. At tinutuluyan na nga nila. Sinabi ko, papailan pa ng kaso kriminal yan. Ayan na. Tandaan kong yan. Talagang may banta kay BP Sara, kaya ayan, nag-reverse psychology lang si Sara Duterte. Impeach siya at convicted pa. Kukulong nila yan Mabuting-mabuti si Presidente Marcos Jr. Nagpasabi na, huwag na kayong mag-impeach. Walang kabuluhan yan. Masisira lang yung madidistract lang yung attention sa paggawa niyo ng mga batas. At the same time, election pa. Walang, kumbaga, it will not benefit any Filipino. O tama siya doon. Kaya nga, sinamahan natin siya doon sa kanya. Napapurihan natin dyan. Ang mga INC, sumama na. At maraming sumasama dyan. Ang nagiging problema lang, yung mga puwersa sa loob niya, mukhang hindi mapigilan. So, either that, or pwede naman... Sino yun nasa loob? Attorney Panelo, sino yung hadlang sa loob? Kaya sino ba yan? Alam kayo pala. Pwede rin naman para malayo siya sa hinala. Pero, regardless, yung sinasabi niya ay sensible. That is why kadaling tagatin. Madaling tanggapin na talagang mali ang ginagawa niyong impeachment. Kung meron kayong kaso, i-demand nyo. Di ba? Matagal na natin file the cases and let the courts decide. Yung impeachment na yan, wala kang kalaban. Walang kalaban-laban si Inday Sara. Kita mo, sino ba nag-file yan? Unang-una, nag-file yung mga dilaw, pink. Sinundan ng Pula. mga pulahan o mga kaliwa. Yung pangatlo, balita natin, sa mga alay sa mga administrasyon, hindi mo tatlo. 3 against 1. Tatlo? 3 against 1, no? Sa kalaban ni Sara. BP Sara. Pero tingnan natin yan, paano ilang paso ni Sara Duterte sa hearing. Tatlong impeachment case na nandoon. Pero alam mo, Attorney Sal, gaya ng, yung minention mo nga kanina, diba, na Secretary of Education pa lang si VP Sara, minention niya na may recently, may radio interview kay NBI Director. Sabi niya, tinanong siya ni Ted Filon kung may nagreklamo ba para mag-conduct siya, maglabas siya ng subpoena kay VP and the reporters and the vloggers na kasama doon. Sabi niya, wala naman daw, pero nasa mandato daw nila. Basta may threat daw sa president. Gusto mo position. Ba't di nila imbisi nga si VP? Sino naman ni Ted yun? Hindi, Yan ang problema kay Ted. Hindi siya marunong mag-follow up. Ted, pa-follow up ka kasi. Yun nga, dun sa threat ni VP Sara, na matagal na Yan ang problema kay Ted Filon, no? Hindi nagpa-follow up. Alright. mention. Bakit hindi man lang nagbigay ng pahayag ang Wala, NBI? nothing.
Yes. Nada. So, ibig sabihin, selective lang ba ang NBI Attorney Sal when it comes dun sa threat na natatanggap ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan or because hindi na allies ang President and Vice President? Aba, kung si Distor yun, yung dating NBI chief, imbestiga ka agad yun. Kaya wala na sa NBI. And yung threat nga, Attorney Sal, may netizen na nagtanong. Sabi niya, ito bang pahayag lang ni VP Sara, considered ba yun na threat or is it an impossible crime para isipin na may threat nga na binibigay ang VP Sara sa sinabi niya na kapag siya ay namatay, meron na daw siyang kinausap na papatay dun kay President Marcos, FL, and House Speaker. Tapos sinasabi nila, meron siya ng assassin. May kinausap lang. For all yun yung kinausap niya, kaibigan lang. Sabi niya, kaya tinatanong ako doon sa yung isang interview ko O, pero yung kinausap niya yung assassin. Ba't naman assassin? Kung yung kinausap niya ibinigay sa iba. Oo, may kinausap lang naman, di ba? Di naman totally siya yung nalaban dyan. Ang problema, palaging negative kayo Yung konteksto, yun ang palagi natin sa konteksto. Kayo, mga contexters. At tatapusin na po ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang investigasyon nila patungkol sa paggastos ng OVP sa confidential funds ngayong Lunes. Ano kaya yung magiging susunod na hakbang ng Committee Attorney Sal? Ano kaya yung magiging recommendation yung inaabangan ng taong bayan Kasi sa haba ng mga hearing, ilabas na ito ginawa, pagpapahiya, wala kay VP Sara and to the staff ng personnel ng Office of the Vice President. Ano ba bang asahan natin sa recommendation? Of course, against pa rin sa VP Sara. Gusto mo sabihin, hindi mo pa alam. Siyempre gusto ko manggaling sa'yo. Sa haba-haba naman ng prosesyon, saan ba tutuloy yan? Kundi sa Oo, sa haba-haba ng prosesyon, saan tutuloy? At dito rin na alam na kung sino uupo sa 2025. sa simbahan ng dimandahan. Ito magdemanda na para magkaalaman. Ay, kailangan. Pero, ewan ko ba, natatawa na lang ako. Right. Diba? Bakit hindi matatawa? May impeachment, may demand. Hindi nga nila malaman kung anong gagawin nila. Tataranta na, no? Pero natataranta pa rin sila. Yun nga, Attorney Sal, ang dami na ginawang paraan to malign the Vice President and the Dutertes, to destroy their character, but then, nanatili pa rin ang tiwala, no? At ang lakas ng kumpiyansa ng taong bayan sa mga Dutertes. Ibig sabihin, kahit ano pang gawin nilang paninira doon sa Kamara, hindi po yun magiging sapat para masira ang... Tama yan, kahit anong paninira kay Sara, kung tiwala ng mga mamayan, andyan pa rin kay VP Sara. Alright? At malamang magiging people's power na yan. Ilang dekada nang nagawa ng mga Duterte. At of course, yung may resibo sila, Attorney Sal, mahirap kalabanin ang magandang resibo, Attorney Sal, para siraan lang sila. Kumbaga, nagtanim sila yung mga punla. Lumaki yung punong kahoy, kaya mahirap mo nang sirain yun. Mali sila ng kinalaman. Namunga na ng gusto. Wala na. Mali na kinalaban. Ayan, dapat abangan natin yan sa ating Bago mag-adjourn ng Congressional reaction. Partial report umano ito matapos ng 12 beses na isinigaw ang pagdinig na may kaugnayan sa illegal na droga, extrajudicial killings at Philippine offshore gaming. Sa January 13, may EDSA, may protesta laban kay VP Sara. Alright? Ayan. Let's go. Batas naman daw ang kanilang nailatag na remedial measures. Ano sa tingin mo, Atty. Sal, maging laman ng report ng Quadcom? May aasahan ba tayo? Ayan nga, at ang mga kanilang nailatag daw na mga panukalang batas. During the investigation, nandun na agad yung mga conclusions nila, di ba? Exactly. Kahit nga sa hearing ng SMNA, may conclusions sila. In-invite pa tayo dun. Kunyari lang, Aha. balat kayo pala. Team song ng natin, ating bansa, balat kayo. Gusto ko, Balat kayo. ano yan, 2024 team song nila. Oo. Sa 2025 ba magbabago yung team song na yan? 2025? Ah. Darating pa ba yun? Grabe ka naman. Ayan, baka si VP Sara na ang maging presidente natin yan. Diba, na ngayong tapusin na ang investigasyon Ayan, 2025. Government and Public Accountability laban sa confidential funds si VP Sara at anunsyo ng Quadcom na maglabas sila ng partial report.
Kasi nga hindi nila malaman kung anong gagawin nila. May investigation, may impeachment. Kailangan tapusin natin ito para makakonsentrate na tayo sa impeachment. At saka naghahanda din sila para sa halalan. Ano nga palang latest na sa bilang ng 106? Nakuha naman ng mga kaliwa. I'm not sure. Taro na ba? Kasi Wala natin. kailangan makakuha sa 106 para tapon sa plenary. Tapos yung speaker, diretso sa Senado. I think hindi naman imposible yung 106. Kasi di ba, parang expected naman lahat sila. Oh, Malabo yata yan. kasi kung titingnan mo yung umate ng fellowship sa Malacanang, 200 yun eh. Pero kalahati lang eh. Kaya-kaya. Ano masasabi ko sa relationship na ganyan, Attorney Sa? Wala nila lelang. Namin 2 years. 2 years na namin yung Weird Bubog kaya mo sila lang yun. fellowship. Diyan, kasi, di ba, alam mo yung secret text message ng Pangulo na nagsasabi na, Hindi ko yata alam yun. hindi mo alam. Ano eh? Secret daw yun eh. Personal text message din ng Pangulo sa mga congressman na wag na daw, wag na daw, Wag. hindi na daw importante yung impeachment case ni VP Sara, wag na daw ituloy yun. Yung Secret message ba yun? Akala ko publicly said that. no, secret yun. Na-screenshot tapos nag-leak. Secret message. Secret na Tapos message. nag-leak. Sa private message na nag-leak sa public, na-post online, na kinonfirm naman ng presidente. Marunong yung nag-tactica nun. Kaya hindi na message. Magaling ka. Sabi ng mga tao, not so secret pala after all. Pero yung attorney sa lumabas yun, and then nagkaroon ng fellowship. Do you think na napag-usapan yun sa fellowship nila? Or, Sabi nila, siyempre, sabi nila hindi. Bulayin nyo lang yun. ano ba talaga? Ayaw ba niya talaga? O ano? Alam mo, dalawa nga ang sabi ko sa mga tinatanong sa akin. Either he is sincere. Sincere in the sense that he knows what will happen if impeachment goes on. Talagang magkakagulo sa loob, at saka yung reaction ng tao. So, talagang masisira, diskarte ng administrasyon na tumugon sa mga pangailan ng sambayanan. At the same time, pwede rin iniisip niya, baka mamaya, pati ako madamay sa inyo. Di ba kaya ayaw ko ng impeachment? Pag nag-react ang tao, tayo na. Oo, damay ang si PBBM, no? At sa impeachment ni Sara. Also yan. causes Sa mga president. tao. Exactly. Kaya sincere talaga siya in either cases. Sa ibang balita, pinag-iingat po ng Department of Foreign Affairs sa mga Pilipino sa Syria matapos mapatalsik sa preso si President Bashar al-Assad ng Syrian rebels. Nagawang makontrol. Alright guys, ayan napakinggan at napanood po natin dito sa pinagkaisahan nila si Sara Duterte pero natataranta pa rin. Alright, ayan ang saad ni Attorney Sal Panelo. Maraming salamat sa panonood at kinig dito kay Rob Trip. And see us again sa ating reaction video. Alright, maraming salamat and peace out. Don't forget to subscribe this channel. Alright, thank you so much.